Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. So pag-usapan natin ngayong araw na to ang industriya ng sabong. So marami tayong nakikita sa mga iba-ibang lugar sa Central Luzon, sa parteng norte na ang gaganda ng mga palaban. Ang gaganda ng mga palaban, ang lalaki ng premyuhan ulutan. So 2 hits ulutan, may premium 30,000, 40,000, 4 hits 400,000, 3 hits 50,000, 60,000, 80,000, so on so forth. Ang iba pa nga, may mga perlos pa. Isipin mo maglalaban ka lang ng manok, walang entry fee. Ang iba walang minimum bet, ang iba may minimum bet. Halimbawa 3-3 ang minimum bet, pero may guaranteed ka na kagad. Manalo matalo ang manok mo, garantiyang may pera ka maiuwi. Pag natalo ang iba may 2,000 per win o 3,000 per win. Tapos 2 hits, kung manalo ka na ng isa, kung 3,000 per 2 hits, may insurance ka na kaagad na 15,000 So paglaban ng manok mo, itaya mo sa kabila. Kung talagang medyo balikatan ng sultada, kung gusto mo na siguradong pera, mag-insurance ka na. So kasi pag naka-2 hits ka, may 30,000 ka eh. So kung nanalo ka na ng unang laban, itaya mo na sa kabila ang 15,000. Kung sino man ang manalo, mag-uwi ka ng 15,000, di ba? So, kumbaga, napakalaking bagay sa isang breeder, lalo sa backyard breeder. Pero pag-usapan natin, bakit nila nagagawang magpapremyo ng ganon at bakit ang ibang lugar sa Pilipinas hindi kaya magpapremyo ng ganon. So, ito ang nangyari. So, nung WPC days, nauso yung online sabong. So, nung nauso ang online sabong, lahat nandun ang atensyon ng buong tao, pati ng buong breeders and mga stockholders alike, nandun ang buong atensyon. Ngayon, nung natigil, nakapag-adapt ng ibang sabungan. So, ginawa nila yung tayaan, makina. So, pupunta ka sa sabungan, wala nang sigawan, walang tawagan, kundi betting machine, dun ka magbebet sa machine. Ngayon, alam naman nating lahat na malaki ang kinikita ng mga sabungan. That's why nakakapagpapremyo sila ng malalaki sa mga breeders. Now, ano bang epekto nito para sa atin? Kasi unahin muna natin ang benepisyo ng isang breeder sa katulad natin, ng mga breeder, lalo sa mga backyard na yun ang hanap buhay. So, ang kagandahan lang nitong nangyari na machine betting na, unang-una, nagkakaroon ng incentive ang mga breeder. Pag sinabing incentive, maglalaban ka lang ng manok mo, yun nga, yung sinasabi ko na may mga garantiya na eh. May mga 3,000, 2,000 per loss, 5,000 per win, or 20,000 per 30,000 per 2 hits. So, si breeder, sigurado na siyang makikita pag naglaban siya. Pangalawa, kung hindi naman siya naglalaban, maraming bibili sa kanya ng manok na magbabaka sakali para gamitin sa ganong sistema. So, ibig sabihin, sa buong industriya, umiikot ang pera. Nagkakaroon ng pera ang breeder para masustain ang breeding niya. Kasi never in the history ng sabong na nagkaroon ng benefit ang isang breeder. Never, never. So, ang nagkakaroon lang ng benefit usually is sabungan sa mga mananaya. Pinagsusugalan ng manok ng isang breeder, wala naman siyang benepisyo kung di siya mananalo. That's why marami nang tumigil, marami nang naubos dahil nga yung design ng sistema, yung design ng industriya, ganon. Pero ngayon, nakikita ko na ito yung future papunta doon ng industriya sa pag-a-adapt na makina ang tayaan dahil nabubuhay ang mga breeders. Natutulungan ng mga breeders na masustain ang pagmamanok nila at ang industry in general. So, dati, sasali ka sa big event, 110 pot money, 110 minimum. So sa isang breeder, sabi nating medium scale na breeder ka, gaano kasakit ang 110,000 na entry fee at gaano kasakit ang 110,000 na minimum? Kung hindi ka papalarin, mag-uubos ka ng kalahating milyon sa isang gabi. So gaano kasakit yun na samantalang budget mo na yung para sa isang buwan bilang isang breeder, di ba? So dahil dito sa mga makinang tayaan, online na tayaan, naging sustainable ang pagbibreed ng isang farm. So, sa gaya ng sinabi ko, marami nang bumibili sa kanya ng manok para ilaban, nagkakaubusan talaga ng manok.
and nagiging healthy ang industriya. So, ang isang negative effect lang naman ito is sa mga kasama natin na mga Kristo, ano, kasi mawawalan sila ng hanap buhay, yung mga tawagan mawawala, ang iba sabihin nila, wala nang saya ang sabong dahil wala nang sigawan. Ito, para sa akin, actually, ang saya ng sabong bukod doon is bilang breeder, yung fulfillment ko na makita ko ang manok na lumalaban. Wala akong pakialam kung may nanonood o wala. Ang pakialam ko, nakikita ko ang manok ko mag-compete. Hindi ako pumunta para sa sigawan nyo. Pumunta ako para yung manok ko, makita ko mag-perform. Ganun lang naman ang rason ko dyan. Kasi yung mga sinasabi nila na hindi na masaya ang sabong, ayoko nang pumunta ng sabong dahil hindi na masaya, hindi ka naman talaga passionate sa manok. Sugal ang passion mo. Kaya maghanap ka na lang ng ibang sugal na mas mapapasaya ka. Kasi hindi para sa iyo ang sabong. So, ganun lang naman yun. Kasi, in the end, ano bang pagsasabungan nyo kung wala nang nagmamanok na naglalaban ng manok nila, di ba? Wala. Kasi naubos na mga breeders kahit gaano ka-passionate mo magmanok, kung nasasaktan na ang bulsa mo, ang pamilya mo nagugutom na dahil yung budget nahihila ng pagmamanok mo, ititigil mo na yan. Dahil wala ka namang napapala. Wala ka namang napapala. So, ang iba, kaya lang naman nagmamanok at kayang magmanok dahil talagang mga mayayaman talaga sila. Pero ang mga mayayaman na yan, naglalaban din sa mga big event doon na hindi naman kayang i-access na mga common na tao na katulad natin para manood, para makita. That's why kailangan para natin ng mga sabungan na maliliit para yung mga kasama natin na nagmamanok na mahilig talaga sa manok, kaya rin nilang puntahan. Kaya rin nila makapanood ng quality na labanan. Kasi unlike before, no mga siguro, mga 1980s, ganyan, ang mga laban nun, ang mga sabong nun, konsyerto, dayo ng farm to farm, sila-sila lang. Kasi sila may yaman kung saan nag-originate ang mga manok sa Pilipinas, sa Negros, sa Bacolod, dayo-dayo sila ng mga hasyenda habang naghihintay ng harvest, ng tubo, ng kung ano, dayuhan talaga sila ng laban. Kasi sila lang naman ang may pera, sila may access. So ngayon na naging may access na lahat sa information, may access na sa manok, marami ng sabungan ang pinatayo, so nai-enjoy na ng lahat ng mga aficionados. Kasi this is a very rich culture. Hindi lang naman ang sabong sugal o manok. This is a very rich culture na nag-ugat pa noong unang panahon pa ng mga Kastila, panahon pa ni na Magellan, na kung saan talagang dinevelop natin ito. No? Of course, nag-umpisa naman yan sa sugal. Pero dinevelop natin, na naisapuso na natin, na tuwan-tuwa na lang tayo na may alaga tayong manok, nakikita natin nagko-compete, naging parte na ng kultura natin bilang Pilipino. Kaya doon sa pag-shift o pagdahan-dahan na pag-pivot ng industry papunta sa conventional na tawagan, papunta doon sa makina, ganun talaga ang mangyayari dyan. Kasi this is the future that has come. Sooner or later, pupunta rin naman talaga dito sa makinang tayaan lahat dahil ito ang technology na mas pabor sa lahat. Pabor sa breeder, pabor sa operator, pabor sa lahat. Kasi kung may dapat kang buhayin, ang unang dapat mong buhayin talaga yung breeder kasi sila ang source ng lahat ng manok. Otherwise, gagamba siguro ang pagsasabungin natin. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcus ulit ito ng Team Logis.